Pa, malayo pa po ba yung pupuntahan natin? May gitsang oras na po tayong bumabiyahe ah. Malayo-layo pa, anak. Baka mga 2 oras pa tayong babiyahe. Hala, ang tagal pa nun pa ah. Baka mamaya sumuko na tong owner type jeep natin eh. Dahil mapapagod na si Buhawi. May ilalaban pa si Buhawi, anak. Kaya huwag ka mag-alala. Makakarating tayo sa pupuntahan natin na walang aberya. Ang laki talaga ng tiwala nyo dito kay Buhawi ah. Siyempre naman, hindi ka pa nag-aaral nang mabili namin ng mama mo ang sasakyan to. Ilang taon na rin walang mama mo dahil sa sakit. Pero nandito pa rin si Buhawi at service pa rin natin hanggang ngayon. Kung sa bagay, kasi nga po, alagang-alaga niyo po si Buhawi. Kaya po hindi lumalaki ang sira ng sasakyan. Naaayos niyo po agad. Kaya nga, nag-aral din ako ng pagmimekaniko eh. Para kapag may problema si Buhawi, ay ako na mismo ang bahalang gumamot. Ano nga ba lugar yung pupuntahan natin, pa? Sabi ng kumpare ko, bayan daw ng Santa Catalina. Patuloy sa pag-uusap ang mag-ama habang tumatakbo ang sasakyan. Biglang huminto ang owner type jeep. Kasunod ang biglang pag-usok ng makina ng sasakyan. Naku po, naloko na. Uminit na ang ulo ni Buhawi pa. Nag-overheat ang makina. Anak ng teteng, oo. Pa, napagod na po siguro si Buhawi. Kasi kanina pa po. Hala, sige. Bumaba na muna tayo. At nang makapagpahinga na rin si Buhawi. Bumaba ang mag-ama ng sasakyan. Binuksan ni Mang Rodan ang hood ng sasakyan upang sumingaw ito at lumabas ang usok mula sa makina. Kinuha niya rin ang tubig sa driver's seat at binuhusan yun. Nagdagdag din siya ng tubig. Pagkatapos ay iniwan muna ng mag-ama ang sasakyan at naglakad-lakad. Pa, ano na po kayang lugar to, no? Tignan niyo oh. Parang antahimik. Para pong walang nakatira dito, no? Wala akong natatanaw ng mga bahay. Oo nga eh. Tama ka, anak. Parang malayong malayo na to sa mismong bayan. Grabing tahimik dito. Tama ka, anak. Itong sinasabi nila na nakakabinging katahimikan. Maya-maya pa ay may mga ibon na dumating at nagliliparan. Kaya ang katahimikan ng lugar na yon ay napalitan ng ingay mula sa mga huni ng maliliit na ibong lumilipad. Hala pa, tignan niyo. Ang daming ibon. Saan kaya sila galing, no? Ang dami nila, oh, grabe. Baka may mga pugad ng mga ibon na yan dito, anak. O kaya may lungga sila at doon sila galing. Naaliw ng husto ang mag-ama sa mga maliliit na ibong nagliliparan na tila ba naglalaro. Ang ilan sa kanila ay tila naghahabulan pa. May mga dumapo sa mga sanga ng puno, subalit umaalis din kapag nilalapitan ng ibang ibon. Pasado 4:00 na ng hapon ng mga sandaling yon. Ang totoo ay nagdalawang isip si Rodan sa imbitasyon ng kaibigan dahil nga malayong probinsya ang tirahan nito. Kaya lamang nahiya siyang hindian ang matalik na kaibigan. Kaya kahit malayo ay nagpursigi siyang puntahan at isinama nga si Chico dahil ayaw din ni Mang Rodan na maiwang nag-iisa sa kanilang bahay ang kanyang anak. Maya-maya pa ay nagbalik na ang mag-ama sa kanilang sasakyan. Ganap na ring nakapagpahinga ang sasakyan na pinangalanan nilang si Buhawi. Sana pa, makisama po si Buhawi. Gaya ng sinabi ni Chico, ay nakisama naman ito. Hindi nahirapan ang kanilang ama nang i-start ang sasakyan. Agad naman itong umandar. Kaya naman, napangiti si Mang Rodan dahil alam niyang nasa kondisyon uli si Buhawi. Ayos ka talaga, Buhawi.
Antibay mo. Marunong ka talagang makisama. Dapat po talaga makisama siya, Tay. Dahil lagot po tayo kapag di po siya nakisama. Hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin. Hindi tayo makakaatid ng binyagan ng anak ng kumpare nyo. Ama ka, anak. Nako, alam mo, kung wala lang akong utang na loob sa kaibigan kong yun, hindi ko pupunta ng binyag ng anak niya kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang biyahe. Si Papa talaga oh. Parang gusto niyo pa pong magsisi ah. Eh yun na nga eh. Kung babalik tayo, mukhang mas malayo pa yung lalakbay natin. Kaya tuloy na lang. Saka masarap naman pong bumiyahe pa eh. Nakakatuwang pagmasdan ng magagandang tanawin na dinaraanan natin. Kung sa bagay, para bang sa mga picture ko nga lang nakikita ang ganito kagandang view eh. Tama po kayo pa. Hindi ko nga po alam na meron pa palang ganito kagandang lugar eh. Patuloy sa pagbiyahe ang mag-ama hanggang sa mapansin ni Rodan na wala ng signal ang cellphone na nasa harapan ng manibela. Nako, dead spot na yata itong lugar na to ah. Lalong mahihirapan tayong makontak ang kumpare nyo pa. Hindi niya nabanggit sa akin na walang signal ng cellphone dito sa pupuntahan natin. Nasa syudad kasi siya eh, nang magkausap kami sa cellphone. Sana makarating po tayo sa lugar nila pa. Magtatanong-tanong na lang tayo. Imposible kasing matawagan ko pa siya. Hanggang sa nagsimula ng kumagat ang dilim, patuloy pa ring binabagtas ng mag-ama ang mahabang kalsada. Hanggang ang mahabang kalsada na sementado na binabaybay ng kanilang sasakyan ay biglang naging mabato at maputik. Naku pa, lubak-lubak na po dito ah. Oo nga eh. Putol pala ang pagkakasimento ng kalsada. Kaya lang, wala tayong magagawa kundi tuloy ang biyahe natin. Dahil ito lamang ang daan papunta sa pupuntahan natin. Wala kasing ibang kalsada rito eh. Ito lang yun. Naku, mahihirapan panigurado si Buhawi. Oo nga, sana wag siyang bumigay kahit medyo malubak na. Dahil walang ibang dadaanan, kaya kahit pausad-usad, ay ipinagpatuloy ni Namang Rodan at Chico ang paglalakbay sakay ng owner-type jeep. Nagsisimula na ring dumilim ang kanilang paligid na tanging ilaw mula sa kanilang sasakyan ang nagiging tanglaw nila. Mabagal ang takbo ng sasakyan dahil sa malubak at mabatong daan. Buong ingat ang ginagawang pagmamaneo ni Namang Rodan. Kaya lamang, sa kabila ng kanyang ginagawang pag-iingat, ay hindi pa rin niya napansin ang isang malaking uka sa daan na mayroong tubig. Nag-shoot doon ang isang gulong ng sasakyan. Naku po, ano yun? Naloko na! Tay, bakit ano po nangyari? Ayun, na-shoot ang gulong ni Buhawi sa malalim na lubak. Hindi makaahon. Pilit na iniahon ni Mang Rodan ang sasakyan. Itinodo niya na ang makina upang maalis sa pagkakahulog sa malalim na lubak. Subalit ayaw pa rin nung gumana. Hanggang sa inihinto na lamang ni Mang Rodan ang makina. Saka bumaba ang mag-ama. Paano po yan pa? Anong gagawin natin ngayon? Ang dilim-dilim dito. Nag-iisip ako, anak. Wala pa naman signal ang cellphone ko. Paano tayong makakahingi ng tulong nito? Hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin pa. Di po ba bukas na po ng umaga ang binyagan? Dapat ngayong gabi makarating po tayo dun. Oo nga, anak eh. Yun nga din ang iniisip ko. Kung paano tayo makakarating dun. Tsak, hihintayin pa naman tayo ron. Pambihira na yan, oo. Halika, anak. Bakit po pa? Saan po tayo pupunta? Maglalakad-lakad tayo. Magbabaka sakali na may makita tayo na tao na makakatulong sa atin. Pero wala pong mga bahay dito eh. Bahala na. Basta subukan natin maglakad-lakad. Baka may makita tayo. Saglit na bumalik si Mang Rodan sa sasakyan para kunin ang flashlight na naiwan doon. Pagkakuha ay sinimulan na nilang maglakad
na walang tiyak na pupuntahan. Sabi nga nito ay magbabaka sakaling may taong makita na maaari nilang hingan ng tulong. Habang naglalakad sila ay may nakita sila na tao sa may kalayuan na natatanglawan ng liwanag ng flashlight, kaya nagmadali sila upang puntahan yon. Subalit pagkadismaya ang naramdaman ng mag-ama nang makita na hindi pala tao ang kanilang nakita, kundi kapirasong tela na naiwan at nakasabit sa sanga, na sa malayo ay aakalain mo talagang tao na nakasandal sa isang puno. Anak ng, nawa mali po tayo dun pa. Oo nga anak ang bihira. Akala ko may maihinga na tayo ng tulong. Tela lang pala itong nandito sa puno. Pero pa, kung may tela po na naiwan dito, ibig sabihin po, may tao pong nagawi dito. Oo, tama ka anak. Kaya lang, nasaan kaya ang taong yun? Ipagpatuloy na lang po natin ang paglalakad pa. Baka sa banda ron, medyo malayo dito. Sana may bahay po tayong makita. Hindi ka pa ba napapagod, Chico? Hindi pa po. Saka ito po dinala ko po yung isang bag na mayroong biskwit at tubig. Kaya may maiinom po tayo. Ay salamat. Buti na lang pala't naisipan mong bitbitin yan. Naisip ko po kasi papalayo po tayo doon kay Buhawi. Baka mauhaw at magutom po tayo. Kaya po dinala ko. Ipinagpatuloy ng mag-ama ang paglalakad hanggang sa namalayan na lamang nilang malayo na ang kanilang nararating. Hindi na abot ng liwanag ng flashlight ang kinaroroonan ng kanilang iniwang sasakyan. Malayo na tayo anak. Ituloy na po natin ang paglalakad natin pa. Mabuti pa nga. Tutal, wala ring katiyakan ang paglalakad nating ito. Kaya lamang, patuloy na silang napapalayo. Ligtas naman ang dinadaanan nilang lugar. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Hanggang sa makaramdam na ng pagod ang mag-ama. Pansamantala silang naupo sa isang malaking puno na nasinagan ng hawak na flashlight ni Mang Rodan. Dito muna tayo pa. Oo anak, baka delikado na rin kung ipagpapatuloy pa natin ang paglalakad. Mamaya may makasalubong tayo mabangis na hayop. Gabi pa naman, wala tayong laban sa mga yon. Saan po tayo matutulog? Dito, sa ugat ng puno. Teka lang, at lalagyan ko ng mga dahon tong nakalitaw na ugat para maaari mong pagpahingan. Inipon ni Mang Rodan ang nakita niyang mga tuyong dahon para merong mahigaan si Chico. O ayan, pwede na yan anak. Pwede ka nang mahiga dyan. Kayo pa, saan po kayo matutulog? Wag mo na akong isipin anak. Basta matulog ka na para makapagpahinga ka kahit papano. Kakain po muna ako nitong biskwit pa para makainom na rin po ng tubig. O sige anak, habang natutulog ka, babantayan kita. Nang makakain ng biskwit si Chico, ay nakaramdam na ng antok ang bata dahil rin yun sa pagod sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakatulog na ito. Narinig pa ni Mang Rodan ang mahinang paghilik ng bata. Bagya siyang napangiti. Naisip niya na pagod ng kanyang anak kaya agad itong nakatulog. Habang lumalalim ang gabi ay nakakaramdam na rin ng antok si Mang Rodan. Subalit pilit niya yung pinaglalabanan dahil ang nais niya ay manatiling gising para bantayan ang anak. Kaya lamang pagod din siya kaya hindi niya na nakayanan pa ang nararamdamang antok. Maya-maya pa ay nabitiwan na niya ang hawak na flashlight at gumulong yun sa may damuhan. Nakatulog na rin ang lalaki dahil sa labis na pagod. Mabilis na lumipas ang magdamag. Nagsimula na ang pagbubukang liwayway. Naging ligtas naman ang dumaang gabi sa mag-ama.
Nagising si Mang Rodan at napaurong siya nang makita ang isang nilalang na nasa kanyang harapan. Sunod na ring nagising si Chico na napangangapa. Nasa harap nila ang isang batang lalaki na kasing edad ni Chico. Teka, sino ka? Shamboy! Shamboy ang pangalan ko! Mukha namang mabait ang batang nagpakilala sa pangalang Samboy. Nakangiti pa ito sa mag-ama. Dito ka ba nakatira, Samboy? Opo, pero medyo malayo pa po ang tirahan namin. Habang kausap ni Samboy ang mag-ama, ay may babaeng nagmamadali na dumating. Ikaw na bata ka. Kung saan ka nagpupunta. Akala ko ikaw na paano ka na. Nakita ng babae ang mag-ama na nasa ilalim ng puno. Sino sila, anak? Ba't kausap mo sila? Nakita ko lang po sila na natutulog po dyan, inang. Sino kayo? At bakit nandito kayo sa ganitong lugar? Masasamang tao ba kayo? Agad na kinuha ng babae ang gulok na nakasabit sa kanyang bewang. Handa niyang undayan ng taga, sina Mang Rodan. Teka, sandali. Hindi kami kaaway at lalong hindi kami masasamang tao. Hindi po kasi makalis yung sinasakyan namin eh. Nashoot po kasi sa lubak yung gulong. Tapos wala po kaming matutulugan. Kaya dito po kami natulog sa ilalim ng puno. Totoo ba ang sinasabi mo, ha, bata? Hindi kayo masamang tao? Hindi kayo mga halimaw? Hindi kayo mga aswang? Aswang? Naku, hindi. Tama ang sinabi ng anak ko si Chico. Nagkaroon lang ng problema sa sasakyan namin. Kaya napilitan kaming matulog sa ganitong lugar. Inang, mukha naman po silang mababait eh. Salamat sa'yo, Samboy ah. Ako nga pala si Chico. Pwede ba kitang maging kaibigan? Oo naman. Inang, kaibigan ko na po si Chico. Kaya wag na po kayo magalit sa kanila. Ako nga pala si Rodan, tatay ni Chico. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Ni Loisa ang pangalan ko. Nanay ako ni Samboy. Sabi nyo, nagkaroon ng problema ang sinasakyan nyo. Paano kayo makakalis dito? Yun nga ang iniisip ko eh. Gusto ko sanang humingi ng tulong para maalis yung gulong ng sasakyan namin doon sa pagkakalubog sa hukay. Meron kayang pwedeng tumulong sa amin? Ewan ko. Kung maaari silang pakiusapan. Mga kapitbahay mo ba? Mga kababaryo ko. Subukan natin. Maaari ba kami sumama sa'yo? Wag. Wag na kayo sumama. Bakit? Gusto kong humingi ng tulong sa kanila para maalis ang gulong ng sasakyan namin at may pagpatuloy namin ng anak ko ang pagpunta sa destinasyon namin. Baka sakaling umabot pa kami. Inang, isama na po natin sila. Pero anak, kawawa naman po sila dito. Saka baka po nagugutom na rin sila. Bagamat nagdadalawang isip si Loisa, ay pumayag na rin siya sa pakiusap ng anak na si Samboy upang isama ang mag-ama sa kanilang tirahan. Dahil alam ni Loisa na gutom si Rodan at Chico, kaya ipinaghanda niya ang mag-ama ng pagkain. Nilagang hinog na saging na saba at kamote ang inihain ng babae. Pagpasensya nyo na itong nakayanan kong pagkain. Madalang kasi kami magsaing dito. Kadalasan na 3 beses sa isang linggo. Kaya ito lang ang maipapakain ko sa inyo. Maraming salamat ni Loisa. Kami nga ang nahihiya dahil nakaabala pa kami sa inyo. Papa, pwede na po ba akong kumain? Mukhang masarap po itong nilagang saging at kamote na ibinigay po ni Aling ni Loisa eh. O sige anak, kumain ka na. Samahan mo kaming kumain, Samboy. Hindi na, Chico. Kayo na lang ng papa mo. Saka busog pa naman ako eh. Marami na rin akong nakain kanina. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo. Meron akong kailangan puntahan. Sige ni Loisa. At salamat nga pala sa pagkain ha. Walang anuman. Lumabas na ng bahay ang babae
at tuloy-tuloy na umalis. Kaya naiwan sa bahay sina Rodan at ang dalawang bata. Nagsimula na rin kumain si Rodan dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Samboy, kayo na lang ba ng inang mo ang nakatira dito sa bahay na to? Oo, matagal na kasing patay ang itay ko. Ganun ba? Sa akin naman, mama ko naman ang patay na. Kaya pala dalawa lang kayo ng papa mo na bumiyahe eh. Oo, tama ka. Hindi nga namin alam kung makakapunta pa ba kami sa bahay ng kaibigan ni Papa eh. Kasi nga, yun nangyari sa sasakyan namin. Siya nga pala, Samboy. Saan ba pupunta ang inang mo? Umalis siya. Baka po may kakausapin tao. Di po ba sabi niyo kailangan niyo po ng tulong para maalis na po sa lubak yung sasakyan niyo? Oo nga pala. Para maipagpatuloy na namin ang pagbabiyahe. Sana may makausap ang inang mo at pumayag na tulungan kami. Sana nga, kasi mahirap kausap ang mga tao rito sa baryo Takip Silim eh. Ha? Mahirap kausap? Anong ibig mong sabihin na mahirap kausap, Samboy? Hindi po kasi sila basta nahihinga ng tulong, lalo na po kapag may dayo na naliligaw dito sa baryo namin. Ayaw nilang tumulong? Opo, kaya nga madalas hindi kagad nakakaalis sa mga estrangherong napapadpad dito eh. Ibig mo ba sabihin, Samboy, mga suplado sila? Basta, sabi ni Inang, mahirap silang kausap, lalo na yung mga kalalakihan. Pero bakit kayo hindi naman? Tinulungan niyo pa nga kami ng papa ko. Iba kasi kami sa kanila. Pero dito kayo nakatira, di ba? Oo, matagal na kami rito. Dito rin ako ipinanganak. Nang matapos kumain, ay nagyaya si Chico kung maaari siyang samahan ni Samboy na lumabas at mag-ikot-ikot. Okay lang ba sa iyo, Samboy? Oo naman, para makita mo rin tong baryo namin. Kaya nagpaalam si Chico sa kanyang papa. Pumayag siya dahil kasama naman si Samboy. Pero mas pinili ni Mang Rodan na manatili na lamang muna sa loob ng bahay. Nakakaramdam kasi siya ng antok. Halos hindi siya makatulog ng maayos ng nakalipas na gabi. Dahil nga mas gusto niyang bantayan ang natutulog na anak. Isa pa, mahirap para sa kanya ang makatulog sa lugar na alam niyang anumang oras ay may kung anong hayop na maaaring umatake sa kanila. Samantala, habang naglalakad ang dalawang bata sa labas, ay may mangilan-ngilan na taga-baryo Takip Silim ang napapatingin sa dalawa. Bago kasi sa paningin nila si Chico, pinagmamasdan nila ang bata at titig na titig. Teka, Samboy, kinikilabutan ako. Bakit, Chico? Natatakot ka ba? Kuwan kasi. Ang sama makatingin ng mga kalugar mo. Masyadong seryoso. Ganun talaga sila, lalo na kapag mga dayo. Para kasing bigla na lamang mananakmal. Nakakatakot. Katulad ba ng ganito? Uy, huwag ka naman ganyan. Lalo mo naman akong tinatakot niyan eh. Masyado ka naman matatakotin. Basta, huwag mo nila silang pansinin. Hanggat kasama mo ako, walang makikialam sa'yo dito. Kung sa bagay, sa kabisita mo kami, di ba? Kaya sagot mo ako. Parang gano'n na nga. Kasi, niyaya ko kayong pumunta dito sa bahay. Teka nga pala, ba't mo naisipang yayain kami ni Papa sa bahay nyo? Kasi nga, nakita ko na mukha naman kayong mababait. Saka, para may ibang tao kami makausap ni Inang. Bakit? Hindi ba nagsasalita yung mga taga rito sa baryo nyo? Nagsasalita naman. Kaya nga lang, paminsan-minsan lang. Ha? Anong ibig mo sabihin paminsan-minsan? Kasi nga, mas gusto nilang nasa loob lang sila ng bahay. Kung ganun pala, kukonti dito sa inyo mga marites. Ha? Marites? Pangalan yun ng isang kilala ni Ina na pinupuntahan namin minsan?
Ang ibig ko sabihin, yung mga babaeng mahihilig magkwentuhan, hindi pangalan. Yung nagkikismisan ba? Marites kasi ang tawag dun sa amin eh. Uy, meron din ganun dito, pero ilan lang. Hindi kasi sila pwedeng magkwentuhan sa labas ng bahay eh. Kasi nga, baka may magalit sa kanila. Delikado. Bakit naman delikado? Baka maging dahilan ng away. Mahirap kasi kapag nag-away-away ang mga taga rito sa baryo Takip Silim. Posibleng mauwi sa patayan. Ha? Ganun sila katatapang? Patayang kagad? Kaya nga hanggat maaari ay walang away na dapat mangyari dito. Kasi magiging magulo at madugo. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawang bata, kaya hindi nila namalayan na malayo na pala ang nararating nila. Samantala, sa bahay kung saan naiwan si Mang Rodan ay nakaidlip na rin siya saglit. Subalit wala pa rin si Neloisa. Hindi pa rin bumabalik ang dalawang bata. Naalala ni Rodan ang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang pantalon. Kinuha niya yon para lang madismaya dahil wala talagang signal ang kanyang cellphone at malapit na rin madrain ang battery. Kaya lalo nang siyang nawalan ng pag-asa na may matatawagan para humingi ng tulong. Naisa nang matulog uli ni Rodan nang may maramdaman siyang tila ingay. Subalit mahinang tinig yun. Kaya mula sa pagkakahiga sa isang kawayang upuan ay bumangon si Rodan at sumilip sa labas ng bahay. Nakita niya na may mga taong naroroon. Marahil ay nasa 6 ang bilang ng mga ito. Mga babae at lalaki at nakatingin sa bahay na kinaroroonan niya. Bakit kaya parang nakabantay dito sa bahay ang mga taong yun? Ibinukas ni Mang Rodan ng bahagya ang pinto at nakita siya ng mga taong tila nag-aabang. Matalim ang titig ng mga ito sa kanya. Subalit hindi nila magawang lumapit. Maya-maya pa ay nakita niyang dumating si Neloisa. Dinig niya na ipinagtabuyan nito ang mga taong tila nagbabantay sa harap ng bahay. Agad na pumasok ng bahay si Neloisa at isinara yun. Pasensya ka na sa mga yon ha? May kailangan ba sila? Wala. Nag-uusyoso lang ang mga yon. Kanino? Sa akin ba? Oo. Ngayon lang sila ulit nakakita ng estrangherong napadpad dito. Pero katulad nyo rin akong tao, di ba? Huwag mo na lang silang pansinin. Pabayaan mo na. Siya nga pala ni Loisa. Tungkol sa nasabi ko sa'yo, para makaalis na kami rito. Pasensya ka na. Ayaw nila. Walang gustong tumulong sa amin, ganun ba? Oo. Hindi ko sila mapilit. Tama nga pala sinabi ni Samboy. Mahirap kausap ang mga taga rito sa inyo. Asan nga pala ang dalawang bata? Hindi ko nakikita. Lumabas sila. Sinamahan ni Samboy si Chico para maglakad-lakad. Ano ka mo? Hindi nila dapat ginawa yon. Bakit naman? Basta. Teka, aalis muna ako. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang dalawang bata. Sasamahan na kita. Hindi. Dumito ka lang. At huwag kang lalabas hanggat hindi ako dumarating. Bakit ba ni Loisa? May problema ba? Basta. Sumunod ka na lamang sa bilin ko. Mamalagi ka rito sa loob ng bahay. At huwag na huwag kang lalabas kahit na ano pa ang mangyari. Nagtataka si Rodan sa sinabi sa kanya ng babae. Hindi malinaw sa kanya kung bakit. Kaya lamang, mas alam ni Loisa ang ginagawa niya. Kaya sinunod na lamang niya ito. Hindi lumabas ng bahay si Rodan. Agad namang nakita ni Loisa ang dalawang bata nang hanapin niya ang mga ito. Inang, pauwi na po kayo? Kanina pa ako nakauwi at nalaman ko nga na umalis kayo ni Chico kaya hinanap ko kayo. Sinamahan po ako ni Samboy na maglakad-lakad po. Hindi niya dapat ginawa yon, Samboy. Nainip po kasi sa bahay si Chico kaya sinamahan ko lang po. Buti na lang. Walang masamang nangyari sa inyong dalawa. Po,
Bakit po? Dahil hindi ka taga rito, Chico. Kasama naman po niya ako, Inang. Kahit na ba? Paano na lamang kung may gumawa ng masama sa inyo? Lalo na kay Chico. Inang, hindi ko naman po hahayaang mangyari yun eh. Siyempre po, ipagtatanggol ko po ang bago kong kaibigan. Hindi yun ganun kadali. Mabuti pa, umuwi na tayo. Aling ni Loisa, nasan po si Papa? Naiwan siya sa bahay. Pinagbawalan kong sumama sa akin. Isinama na ni Loisa ang dalawang bata upang umuwi. Gaya ng bilin ni Loisa kay Rodan, hindi ito umalis ng bahay, kundi na malagi lamang doon. Kung walang tutulong sa amin para maiahon sa malalim na lubak ang sasakyan namin, paano kami makakaalis dito? Hayaan mo, patuloy akong makikiusap na may tumulong sa inyo. Paano kung wala pa rin? Mapipilitan kayong manatili rito hanggang sa makaisip tayo ng ibang paraan. Mukhang hindi na tayo makakarating sa pupuntahan natin, anak. Oo nga po pa eh. Pero okay na rin po yun. Alin ang okay doon, anak? Yun nandito po tayo kina Samboy. Eh di parang nakakapagbakasyon na rin po tayo dito. Habang kausap ni Loisa si Mang Rodan nang may tumawag sa kanya galing sa labas ng bahay. Lumabas siya at nakita niya ang isang lalaki doon. Pamilyar ito sa kanya, kaya lumapit si Loisa. Magandang araw, Saldo. Ikaw pala yan. Magandang araw naman. Bari ba kitang imbitahan ni Loisa? Saan? Sa bahay ni Martin. Gusto kanyang makausap eh. Tungkol naman saan? Sumama ka na lang sa akin para malaman mo. Ang pangalang Martin ay kilala sa baryo, Takip Silim. Isang taong hindi maaaring hindian ni Loisa, kaya wala siyang nagawa, kundi ang sumama kay Zaldo. Hindi na siya nagpaalam pa sa mga kasama niya sa bahay, kundi umalis na siya kasama ng lalaking sumundo sa kanya. Humarap siya kay Martin, gaya ng sinabi ni Zaldo. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang imbitasyon ko sa iyo ni Loisa. Makakatanggi ba ako? Kung sa bagay, walang tumatanggi sa sinasabi ni Martin. Ano bang kailangan mo sa akin, Martin? Isang mahalagang bagay ni Loisa. At talagang hindi ka pa rin sumisira sa ating usapan. Alam ko na kung anong ibig mong sabihin, Martin. Dapat lang. Dahil yun naman talaga ang silbi nyo ng anak mo. Alam ko yon. Kaya nga, hindi ka maaaring tumanggi. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Naiintindihan ko, Martin. Tahimik lamang si Loisa na nakinig sa mga sinabi ni Martin. Alam niya ang tinutukoy ng lalaking kaharap. Samantala, sa maikling sandali na magkasama ang dalawang bata, ay nagkakasundo sila. Akala mo ay matagal nang magkakilala. May mga bagay silang napagkakasunduan. Ang husay mo pala mag-drawing, Chico. Si Papa nagturo sa akin ito. Kung gusto mo, turuan din kita. Siyempre naman. Hilig ko rin kasi mag-drawing eh. Dito sa papel na wala sulat, dito tayo mag-drawing, dali. Teka, ano bang paborito mong i-drawing? Mga aswang, tapos mga halimaw, tapos ang kalaban nila ay mga superhero. Ha? Talaga? Ganun din ang dinidrawing ko eh. Yung mga superhero tapos kalaban nila mga monster, mga kapre, mga tikbalang, mga diwende, at kung ano-ano pa. Tapos yun nga yung sinabi mo, yung aswang. O sige, simulan na natin mag-drawing. Ikaw ang magdodrawing ng mga superhero, tapos ako naman ang magdodrawing ng mga aswang at monster. Ayos yun. Gusto ko yun. Game na. Nang makauwi na ng bahay, ay dinatnan ni Loisa na abala ang dalawang bata sa kanilang ginagawa. Napansin naman ni Mang Rodan ang kalungkutan ng babae. Kaya nang maupo ito sa upuan na malapit sa mesa
na nasa kusina ay sinundan siya nito at kinausap dahil alam niyang may bumabagabag kay Niloisa. Hindi siya nakikialam ako ni Loisa. Pero napansin ko ang kalungkutan mo nang dumating ka. Wala ito. May iniisip lang ako, Rodan. Kung okay lang sa'yo, maaari mo sabihin sa akin. Baka makatulong ako. Hindi na. Sa akin na lang. Dahil ba sa amin ang anak ko? Pasensya ka na ni Loisa. Kaya lang hindi pa kami makakaalis hanggat walang tumutulong sa amin para maalis ang sasakyan na nasa malalim na lubak. Kung makukumbinsi mo sana ang ilang mga taga rito sa inyo para tulungan ako, baka makaalis na kami rito ni Chico. Yun na nga ang ikinakabahala ko. Bakit? Ayaw nilang umalis kayo rito. Ano ka mo? Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko nang umalis na kayo. At wag nang abutin pa ng kung ilang araw. Itinataboy mo na kami. Hindi yun pagtataboy, Rodan. Pero ang gusto mo'y umalis na kami rito, di ba? Oo. Para yun sa kaligtasan nyo. Teka. Anong ibig mong sabihin? Hindi kami ligtas rito ng anak ko? Tumayo sa pagkakaupo si Niloisa. Iniwasan niya ng sagutin ang tanong ni Rodan. Meron pa pala akong kailangan gawin. Teka sandali ni Loisa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Naguguluhan ako sa sinasabi mo eh. Sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Nasa iyo na kung ano ang gagawin mo, Rodan. Iniwan na ni Niloisa ang lalaki. Subalit naging palaisipan kay Mang Rodan ang sinabi ng babae. Bagay na lumigalig sa kanya. Samantala, may mahalagang pinag-uusapan sina Martin at Saldo sa isang sikretong kwarto. Saldo, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Alam ko yun, Martin. At huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi makakalabas ang anumang usapan natin. Dapat lang, dahil alam mo kung paano ako magalit. Oo, Martin. Kilalang-kilala na kita. Maglagay ka ng mga magmamanman kay ni Loisa. Hindi siya maaaring sumira sa kasunduan. Ako nang bahala doon, Martin. Kapag may napansin kayong kakaibang kilos mula kay ni Loisa na hindi niyo gusto, sabihin niyo kagad sa akin. Hindi naman nawala sa isipan ni Mang Rodan ang mga sinabi ni Loisa. Nakikita niya sa babae ang pag-aalala ng kausap niya ito kanina. Nilapitan siya ng anak na si Chico kasama si Samboy. Ipinakita nila kay Rodan ang kanilang mga drawing. Ipinagmalaki yun ni Chico sa kanyang papa. Papa! Tignan niyo po oh. Ang husay din po ni Samboy. Parehas po kami mahilig mag-drawing. Tapos, tinuruan po ako ni Chico. Ang husay po niya gumawa ng mga superhero. Napansin ni Chico na tila hindi interesado ang kanyang papa sa kanilang mga sinasabi. Papa? Bakit po? May tinatanong ka ba, anak? May iniisip po ba kayo, Mang Rodan? Oo. Pasensya na kayo kung hindi ko ganun narinig ang mga sinabi nyo kanina. At teka, tungkol ba rito sa mga drawing nyo at sinasabi nyo sa akin? Opo, Papa. Kasi po, mahusay din po mag-drawing si Samboy. Sana nga po. Huwag na muna kayong umalis eh. Kasi po, ngayon lang po ako nagkaroon ng kaibigan na kagaya po ni Chico. Hindi ko po kasi kaibigan yung mga bata po dito sa amin. Kakaiba po kasi sila. Kaya ayaw ko rin pong makipagkaibigan sa kanila. Anong kakaiba ang ibig mong sabihin, Samboy? Hindi po sila mahilig makipagkaibigan. Hindi po sila katulad ni Chico. Kahit ngayon ko lang po siya nakilala, parang matagal na po kami magkaibigan. Papa, pwede po bang magtagal po tayo rito ng ilang araw? Hindi ko rin masasabi kung ilang araw ba tayong mananatili dito, anak. Dahil hanggat walang tumutulong sa atin, hindi tayo makakalis dito sa baryo Takip Silim.
Tila hindi gaanong apektado si Chico sa sinabi ng kanyang ama dahil ang totoo ay nawiwili siya dahil meron siyang nakakalaro na bago niyang kaibigan. Sapagkat sa kanilang tirahan ay halos wala rin siyang kalaro. Unang gabi ni Rodan at Chico sa bahay ni Loisa. Lubha na siya nag-aalala at nababahala. Pasensya na kayo ni Loisa. Baka sobra na kaming nakakaabala sa inyo. Wala namang problema sa akin na nandito kayo. Pero yung sasabihin ng mga kapitbahay mo, baka mag-isip sila ng hindi maganda tungkol sa'yo. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ka ba okay sa kanila ni Loisa? Hindi sa ganon. Kaya lamang, iba kasi ang interest nila. Saka hindi sila mahilig gumawa ng chismis. Dahil ibang bagay ang kanilang binibigyan ng halaga. Pero habang nandito kami ng anak ko, huwag kang mag-alala. Kami na muna ang bahala sa inyo. Pwede nyo kaming maging bantay. Bantay? Oo, para walang masamang mangyari sa inyo. Kung may mangloob dito sa bahay mo, ako ang haharap sa kanila. Sabi ko naman sa iyo, Rodan, ligtas kami ng anak ko. Walang makikialam sa amin. Pero dalawa lang kayo rito. Ang totoo niyan, kayong dalawa ang dapat mag-ingat. Lagi mong sinasabi yan, pero ayaw mo namang ipaliwanag sa akin. Dahil hindi pwede. Bakit naman? Nag-iingat lang ako. Tungkol sa sinabi mo na mas mabuti kung aalis na lang kami. Para saan ba yun? Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Dahil kayo mismo ang siyang makakadiskubre nun. Napailing na lamang si Rodan. Hindi pa rin niya mapilit si Loisa na sabihin sa kanya ang hiwagan laging sinasabi nito. Kaya lalo lang siyang pinag-iisip kung ano nga ba ang tungkol doon. Madilim na ang paligid. Maaari na kayo magpahinga. Pero maaga pa. Maagang nagpapahinga ang mga taga rito. Kaya nga, maaga rin kumakain. Basta pagdating ng dilim, karamihan sa mga taga rito ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay. Maaga ring nakatulog si Mang Rodan at Chico. Natulog sila sa ibaba ng bahay habang ang mag-inang ni Loisa at Samboy ay nasa itaas. Malalim na ang gabi nang may marinig na kakaibang tunog si Mang Rodan. Ilang ulit na tunog na tila huni mula sa isang uri ng tambuli na sinundan pa ng dagundong mula sa isang kakaibang uri ng tambol. Anong ingay yun? Parang pagsisimula ng isang seremonya. Pinakinggang mabuti ng lalaki ang narinig na dagundong na paulit-ulit. Nasundan yon ng tila matitinis na sigawan ng mga tao. Ano kaya yon? Kailangan makita ko at malaman kung ano at saan galing yon. Tumayo si Mang Rodan at nagtungo sa pintuan para lumabas ng bahay. Kaya lamang nakasara yon at mahigpit ang pagkakasara. Ginamitan pa yun ng kadena at kandado para lang matiyak na hindi basta mabubuksan ang pinto ng bahay. Iisa lang ang ibig sabihin ng kandadong ikinabit dito ni Loisa. Ayaw niyang magpalabas ng bahay. Pero paano ko malalaman yung naririnig ko? Walang nagawa si Mang Rodan para buksan ang pinto dahil sa mahigpit na pagkakakandado. Kaya naman, bumalik na lang siya sa kanilang higaan ni Chico. Gusto sana niyang gisingin si Loisa para magtanong, pero umiral sa kanya ang hiya. Nakikituloy na nga lang sila, mang-iistorbo pa siya. Yun ang pumasok sa isipan niya. Kaya nagpasya na lamang siya na bukas paggising na lamang nila sa kanya aalamin kay Loisa ang tungkol sa kanyang narinig. Subalit nang mahiga na ulit si Mang Rodan, ay iba pang ingay ang kanyang narinig. May mga yabag at pagaspas ng kung anong uri ng hayop ang tila nasa labas ng bahay.
Ano kaya yun? Humanap ng mga siwang ang lalaki upang makita kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Subalit nang may makita siyang siwang ay wala naman siyang maaninag sa labas. Madilim doon at tila naging maramot ang buwan para magbigay ng kahit konting liwanag. Ang ingay na naririnig ni Rodan ay ramdam niyang tila hindi umaalis at paikot-ikot lamang sa bahay. Nagkasya na lamang siya para pakinggan ang ingay. Wala siyang ideya kung anong meron sa labas hanggang sa mag-uumaganay naririnig pa rin niya. Inabot na siya ng antok at nakatulog. Nagising siya kinabukasan dahil sa kalabit ng kanyang anak. Papa! Papa, gising na! Bakit anak? May kailangan ka ba? Nagugutom po ako, Papa. Pero si Niloisa lang ang nakakaalam ng pagkain dito. Biglang nagsalita si Niloisa. Nagising na rin pala. Nakapagluto na ako ng nilagang kamote at mais. Yun lang ang ating magiging almusal. Walang problema doon, Niloisa. Kinakain naman ni Chico kahit ano. Hindi siya mapili sa pagkain. Kanina ka pa pala gising. Oo, maaga ako nagigising. Chico, nasa mesa na sa kusina ang pagkain. Pwede ka nang kumain doon. Maya-maya lang, gigising na rin si Samboy. Pa, kain na po tayo. Sige na, mauna ka na anak. Nagtungo na sa kusina si Chico. Kaya sinamantala ni Rodan ang pagkakataong yun para makausap si Niloisa. May itatanong lang sana ako sa'yo, Niloisa. Inaasahan ko na yon. Tungkol ba sa narinig mo kagabi? Oo, kaya lamang gusto ko sanang alamin. Pero hindi ako makalabas ng bahay. Dahil sinadya kong kandaduhan yon. Alam ko kasi, nasusubukan mong lumabas kapag may narinig ka. Ano ba yun, Niloisa? Bakit ganun yung mga narinig ko? Saka parang merong mga hayop ako naririnig na paikot-ikot dito sa bahay mo. Nakita mo ba sila? Hindi. Sinubukan ko sumilip. Pero wala naman ako nakita sa labas ng bahay dahil sobrang dilim. Ang mga narinig mo ay bahagi ng mga sinasabi ko. Kaya ang gusto ko sana ay wala na kayo rito. Pero hindi nga maaari. Dahil hindi kayo makakaalis pa. Pero ano ba mga yun? Nagsisimula na ang matinding dilim. At pagkalipas ng ilang araw na dilim, ay liwanag na. Pagsikat ng bilog na buwan. Anong ibig mo sabihin, Niloisa? Naghahanda na sila para sa isang malaking okasyon. Okasyon? Anong okasyon? Sa pagpapalakas ng kanilang kapangyarihang itim. Teka, hindi kita maintindihan, Niloisa. Ano ba sinasabi mo? Diretsahin mo na nga ako. Bakit, Rodan? Wala ka pa bang nararamdamang kakaiba sa lugar na ito? Wala kang nakikitang hindi pangkaraniwan? Ang totoo marami. Pero hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ba talaga ang mga nakikita ko. Andito kayo sa lugar na isinumpa. Ang Baryo Takip Silim. Baryong isinumpa? Oo. At ang sino mang estranghero na makakarating sa lugar na ito ay wala ng pag-asa pang makaalis ng buhay. Ano? Kinilabutan si Rodan sa sinabi ni Niloisa. Napaurong siya habang kausap ang babae. Teka, sandali lang. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Walang dahilan para takutin kita. Kundi ang gusto ko lang ay ipaalam sa iyo ang katotohanan tungkol sa lugar na kinaroroonan nyo ngayon. Kung sinabi mong lugar ng mga isinumpa ang baryong to, anong klaseng nilalang ang mga narito? Nilalang mula sa dilim. Alipin sila ng kadiliman. Mga lahing aswang. Nanlaki ang mga mata ni Rodan sa sinabing yon ni Niloisa. Gustong manginig ng kanyang katawan.
Ibig sabihin, nasa baryo kami ng mga aswang? Oo. Baryo, kung saan namumungad ang iba't ibang uri ng aswang. Ang mga naninirahan dito ay mga taong isinumpa. Kung ganun, pati kayo ni Samboy. Hindi, Rodan. Maliban sa amin ng anak ko, hindi nila kami kauri. Kaya nga, nagawa naming asikasuhin kayo at pakitaan ng mabuti. Dahil hindi kami kagaya ng mga taga rito sa baryo Takip Silim. Paano nangyari yun? Hindi kayo aswang. Pero nandito kayo mag-ina sa lugar nila. Tapos, walang masamang nangyayari sa inyo. Dahil hindi nila kami maaaring galawin. Kami ng anak ko. Pero bakit nga? Dahil kailangan nila kami ng buhay. Kaya walang sino man ang maaaring gumalaw sa amin. Hindi kita maintindihan ni Loisa. Hindi pa ito ang tamang oras para ipaalam ko sa iyo, Rodan. Kaya nga nag-aalala ko sa inyong mag-ama. Dahil kayo ang target ng mga aswang kagabi. Kalat na sa buong baryo ang tungkol sa estrangherong napadpad dito sa baryo Takip Silim. Tinangay na rin ng hangin ng inyong amoy. Kaya natatakam na sila. Yung narinig kong parang isang pagtitipon na may huni ng tambulit-tambol. Anong ibig sabihin nun? Isang kasiyahan at isang uri ng seremonyas ukol sa kanilang lakas, gaya ng aking nasabi. At ang dugo nyo, ang kailangan nila. Hindi maaaring mangyari yun. Kaya nga gusto ko sana'y umalis na kayo bago pa malaman ng pinuno ng mga aswang. Pero, hindi na maaari. Bakit? Alam na nila ang tungkol sa inyo. Kaya nga ako pinatawag para pigilan ang inyong pag-alis. Kami ang gagamitin ng mga aswang para sa kanilang nalalapit na pagtitipon. Oo, gaya ng kanilang nakagawian at bahagi ng kanilang tradisyon. Dapat silang magkaroon ng alay. Hindi yun mangyayari. Hindi ko papayagang mamatay kami sa lugar na ito. Gusto ko kayong tulungan. Pero kapag ginawa ko yun, kami naman ang mapapahamak ng anak ko. Alam ko ang laman ng puso mo ni Loisa. Pinagmamalasakitan mo kami at hindi rin ako papayag na mapahamak kayo ni Samboy. Salamat, Rodan. Salamat. Alam ko may magagawa tayo. Hindi maaaring magtagumpay ang mga aswang na yon sa kanilang masamang pakay. May naisip ka bang paraan? Oo ni Loisa. Paano? Sabihin mo. Kailangan ko ang tulong ninyo ni Samboy. Hindi agad nakasagot si Loisa. Nakaramdam siya ng takot sa anumang balak gawin ni Mang Rodan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangan mapadpad kami ng anak ko sa lugar na ito. Dahil sa isang mahalagang bagay, sa isang misyon na siguro'y nakatadhana talaga para sa akin. Hindi ko alam kung makakaya kong tulungan ka, Rodan. Ni Loisa, walang ibang maaaring tumulong sa akin dahil ikaw lang ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa baryong ito at nakakakilala sa mga taga rito. Lalo na sa pinuno ng mga aswang na sinasabi mo. Ano nga ba ang pangalan niya? Martin, isang malaking tao na bundat ang tiyan dahil na rin sa kanyang katakawan. Katakawan? Oo, wala siyang kabusugan. Dalawa sila ng kanyang kanang kamay. Si Saldo. Silang nasusunod sa baryong ito. Ginagamit niya ang mga kauri niyang aswang para sa kanilang sariling pakinabang. Ang ibang aswang dito ay mga taong kinamkam nila ang kayamanan at ginawa silang aswang para maging alipin nila. Kung ganun, sila ang dapat mawala. Oo, pero hindi tayo kagad makakalapit sa kanya dahil may mga tuta siya. Ang ibig ko sabihin may mga alipores na pumuprotekta sa kanya. Sila muna ang haharap sa sino mang gustong kumalaban kina Martin at Saldo. Kahit gaano pa sila kalakas, kahit na makapangyarihan sila, meron silang magiging katapat. Sana nga, Rodan. Sana nga. Dahil matagal ko na rin gustong mawakasan na ang kanilang kasamaan. Lalo na't ang huli kong nalaman ay nagbabalak sila na lalo pang palaganapin ang kanilang hukbo. Ibig sabihin sasakupin na rin nila ang ibang lugar. Tama ka. At kapag nangyari yon, lalo lang lalaganap ang kasamaan
At kawawa ang mga pangkaraniwang tao. Gagawin nilang mga aswang ang mga yon dahil sa ambisyon ni Martin na mamuno ng higit pa dito sa baryo Takip Silim, kundi ng isang malaking hukbo. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo ni Loisa. Magtulungan tayo. Sa pag-iisa ni Rodan ay napapaisip siya kung tama nga ba ang kanyang naging desisyon. Pangungunahan niya ang paglipol sa mga aswang sa baryo Takip Silim. Kaya lamang sa papanong paraan. Alam niyang gusto lang niyang bigyan ng pag-asa si Loisa na may paraan pa para matapos ang malaking problema niya. Maging ang masugpo ang kasamaang pilit na pinapalawak ng mga aswang sa baryong yun. Habang nag-iisip, ay naalala ni Mang Rodan ang isang pangyayaring matagal na rin ang nakalilipas. Noong kabataan pa niya, ay mahilig siyang maglakbay hanggang sa nakarating siya sa isang bayan sa Zamboanga. Napadpad siya sa isang gubat dahil sa pangangaso. Subalit hindi inaasahan ay inatake siya ng isang tigre sa gubat. Buong akala niya ay katapusan niya na yon. Iniwan siya ng mabangis na hayop na duguan. Subalit may buhay pa siya nun. Hanggang isang matandang lalaki ang nakakita sa kanya. Tinulungan siya at iniuwi siya sa yungib na tirahan. Ginamot siya doon hanggang sa gumaling. Ilang buwan din ang naging pananatili niya sa gubat kasama ang matandang lalaking tumulong sa kanya. Ang pangalan nito ay si Apo Lucas. Magaling na mga sugat mo, Rodan. Utang ko po sa inyo ang ikalawang buhay ko, Apo Lucas. Kung hindi po dahil sa inyo, baka pinaggutay-gutay na po ang katawan ko ng mabangis na hayop na yun. Pinagkadya ng tadhana na mapadaan ako sa lugar kung saan ka naroon. Siguro nga po, dahil ang gusto ng may kapal ay mabuhay pa po ako. Tama ka, dahil may plano pa siya sa'yo. Ano po kaya ang plano sa akin ng may kapal, Apo Lucas? Darating din ang araw na malalaman mo yun, Rodan. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo po sa akin. Hindi ko po alam kung paano po ako makakaganti sa inyo, Apo Lucas. Ginagawa ko ang pagtulong sa aking kapwa na walang hinihintay na kapalit. Masaya ko sa ginawa ko dahil nailigtas ko ang buhay mo. Apo Lucas, gusto ko nang bumalik sa syudad. Ikaw ang bahala. Gusto ko sana kayong isama, Apo Lucas. Iwan niyo na po ang buhay niyo rito sa gubat. Salamat na lang, Rodan. Pero hindi ko matatanggap ang iyong alok. Ayaw niyo pong umalis dito? Tanggap ko na ang uri ng buhay na meron ako. Ang gubat na ang aking mundo. Pero may mas magandang buhay pa po sa syudad. At ako po ang bahala sa inyo. Matanda na ako. At ang syudad ay para lamang sa mga kabataan. Sa mga nagsisimula pa lang. Hindi sa katulad ko na naghihintay na lamang ng takdang oras. Kung talagang yan na po ang desisyon nyo, hindi ko na po kayo pipilitin. Lalo na kung mas masaya po kayo rito sa gubat. Tama ka. Ang kasiyahan ko ay ang mga simpleng bagay. Siya nga pala, bago ka umalis, meron akong ibibigay sa'yo. Ano po yun, Apo Lucas? Mula sa suot na lumang pantalon, ay inalis ni Apo Lucas ang isang lumang sinturon. Gawa yun sa balat ng hayop. Iniabot yun ng matanda kay Mang Rodan. Para sa'yo. Kunin mo ito. Pero sa inyo po ito, Apo Lucas. Ibinibigay ko na sa'yo ngayon. Bakit po? Mas kailangan mo to, Rodan. Dahil nakikita ko, marami ka pang gagawin sa buhay mo. Maraming salamat po. Hayaan niyo po. Papakaingatan ko po ang sinturon na ito. Huwag mong kalilimutang isuot yan. Lalo na kung tutungo ka sa malalayong lugar. Bakit po? Kailangan mo yan. Dahil hindi yan isang pangkaraniwang sinturon. Ho? Hindi pangkaraniwan?
Teka, ano pong ibig niyong sabihin, Apo Lucas? Magagamit mo yan sa takdang panahon. Ang sinturong yan ang magsasabi kung kailangan mo na siyang gamitin. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Malalaman mo rin, kaya wag mong hayaang mawala yan sa'yo. Doon natapos ang pagdaloy ng alaala ni Mang Rodan. Bigla siyang napahawak sa kanyang bewang. Buti na lang at naalala niyang isuot ang sinturon bago sila bumiyahe. Hindi pa rin niya nalilimutan ang mahigpit na bilin sa kanya ni Apo Lucas. Inalis niya sa kanyang bewang ang sinturon at pinagmasdan niyong maigi. Pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Isang lumang sinturon lang yun. Habang pinagmamasdan yun ni Rodan, ay siya namang paglapit ng anak ni Chico na may pagtataka. Papa, bakit po? Ano po nangyari? Bakit tinubad niyo po ang sinturon niyo? Wala anak, Saan niyo po gagamitin yan? naisipan ko lang na tignan. Dahil may naalala ko. Papa, siya nga pala, may sasabihin po ako sa inyo. Kanina kasi, magkasama kami ni Samboy. Lumabas kami dyan, malapit lang. Tapos, habang naglalakad-lakad kami, masama ang tingin ng mga taong nakakita sa amin. Kaya natakot kami. May ginawa ba sila sa inyo? Wala naman po, kaya lang, sinundan kami. Kahit saan po kami pumunta. Itinataboy nga po ni Samboy pero ayaw pa rin umalis. Sunod po ng sunod sa amin. Anong ginawa nyo? Eh di tumakbo na lang po kami ni Samboy hanggang sa makauwi po rito. Anak nang, mukhang tama nga si ni Loisa. Tama si Aling ni Loisa? Saan po? Sa ugali ng mga tao rito. Parang nagiging nakakatakot na nga po ang mga taga rito sa baryo ni Samboy eh. Ang sasama po nila kung tumingin. Kaya nga sa susunod, wag na muna kayong lalabas. Delikado kasi. Papa, totoo kaya yung sinabi ni Samboy sa akin? Aswang daw yung mga taga rito. Sinabi niya yun sa'yo? Opo, Papa. Kaya nga kinilabutan po ko eh. Kaya lang, bakit hindi naman sila napapahamak ni Aling ni Loisa? Anak, makinig ka. Tama si Samboy. Ha? Na mga aswang po ang taga rito sa baryo? Oo. Yun din ang sinabi sa akin ng nanay niya. Kaya nga, ang kailangan natin ay mag-ingat. Pero pa, kung aswang po sila, ba't di pa po tayo umalis dito? Hindi na tayo basta makakaalis, anak. Samantala, minsan pa ay may pinag-usapan sina Martin at Saldo. Naroon noon si Aling ni Loisa sa lugar ng pinuno ng mga aswang. Dahil may pagkakataon na ginagawang utusan din nila ang babae, narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Naiutos mo na ba ang sinabi ko, Saldo? Oo, Martin. At nagawa na nila. Magaling. Kaya wala nang dahilan para makaalis pa sila. Oo, mananatili na sila rito hanggang sa matapos ang ilang gabi ng kadiliman. Sa pagdating ng liwanag ng buwan, hindi na tayo mahihirapan pa dahil nakahanda na. Tama ka. Kaya 2 gabi ng kadiliman na lang ang ating hinihintay. Nang makauwi si ni Loisa, ay agad na ibinalita nito kay Mang Rodan ang kanyang nalaman. Ano ba sinasabi mo ni Loisa? Tuluyan na nilang sinara ang pag-asa niyo makaalis pa rito. Teka, anong ibig mo sabihin? Ang sasakyan niyo na nalubog sa malalim na lubak, wala na. Ano ka mo? Wala na? Oo, ipinasunog na ni Martin. Tiniyak niyang hindi na kayo makakaalis pa rito. Sigurado ka ba? Oo, sabi ko naman sa'yo. Gagawin ni Martin ang lahat para sa kanyang ibig mangyari. Wala na pala akong magagawa pa. Konting sandali na lang, Rodan. 2 gabi na lang ng kadiliman ang siyang nalalabi. Huwag kang mag-alala. May naisip na ako. Handa na rin ako, Rodan. Sigurado ka? Oo, dahil walang ibang tutulong sa'yo
kundi kami ni Samboy. Ikalawang gabi, ninarodan sa baryo Takip Silim. Gaya ng dati, muling nakakandado ang bahay ni Eloisa. Tiniyak ng babae na hindi makakalabas si Rodan at hindi makakapasok ang anumang nilalang mula sa labas. Malalim na ang gabi nang muling marinig ni Rodan ang kakaibang ingay. Kaya napabangon siya at agad na inalis ang sinturon na nasa kanyang bewang. Pagkaalis niya sa sinturon, ay gano'n na lang ang gulat niya nang ang sinturon ay nagliwanag at naging matigas na parang isang espada. Totoo ba itong nakikita ko? Parang espadang sinturon na ibinigay sa akin ni Apo Lucas. Hinawakan yon ni Mang Rodan at tila may puwersang humihila sa kanya upang lumabas siya ng bahay. Malakas ang puwersang yon, kaya lamang ay nakasara ang pintuan. Hahatawin sana ni Rodan ang kandado ng pintuan gamit ang mahiwagang sinturon nang marinig niya ang boses ni Eloisa. Wag, Rodan! Wag mong gawin yan! Napalingon si Rodan. Nagising si Eloisa dahil marahil sa ingay ng mga aswang na nasa labas ng bahay. Pero Eloisa, natitiyak kong mga aswang ang mga nagkakandaingay sa labas ng bahay niyo. Oo, tama ka. Nagpipilit silang pumasok dito sa bahay dahil naaamoy nila kayo ni Chico. Bakit mo ko pinipigilan? Dahil maling harapin mo ang mga aswang. Pero hindi mo ba nakikita tong hawak ko? Hindi ito pangkaraniwang sinturon. May taglay itong kapangyarihan. Bigay ng isang kaibigan. Ngayon ko lang naintindihan ang mga sinabi niya sa akin na tungkol dito. Kapag dasaktan mo ang mga aswang na nasa labas, makakarating kay Martin ang tungkol doon at maaaring masira ang naisip kong plano. May naisip kang plano? Oo, Rodan. Mas magiging mainam kung sa huling araw ng kadiliman, gagawin natin ang paglipol sa mga aswang kung saan naroon ang lahat ng kampo ng dilim. Mukhang may punto ka ni Eloisa. Kaya nga, maling harapin mo ngayon ang mga aswang na nasa labas dahil iilan lang sila. Ang kailangan natin ay malipol silang lahat. Nakuha ni Rodan ang ibig mangyari ni Eloisa, kaya maghihintay sila ng sinasabing huling gabi ng kadiliman. Bago dumating ang naturang sandali na sinabi ni Eloisa na gabi ng kadiliman, ay nagplano sila ni Rodan. Hindi na nila maaaring itago pa sa mga bata ang tungkol sa bagay na yon. Sila man ay makakatulong para magtagumpay ang kanilang misyon. Inisa-isa ni Eloisa ang naisip niyang dapat gawin. Nagbigay na rin ng kanyang suwestyon si Mang Rodan para sa kanilang plano. Hindi nagpahuli ang dalawang bata dahil may kanya-kanya rin silang sinabi na posibleng makatulong. Ilang oras din ang kanilang naging pag-uusap para maging maayos at hindi yon pumalpak. Dahil kapag nasira ang kanilang plano, ay pare-pareho silang mapapahamak. O ano, malinaw na ba sa inyong lahat? Oo, Rodan. Alam ko na ang gagawin natin. Chico, Samboy, kailangan huwag kayo maghiwalay. Dahil ikaw, Samboy, ang poprotekta kay Chico. Opo, Man Rodan. Ayos. Basta lagi tayo magkasama ha, Samboy. Oo naman. Partner tayo, di ba? Apir! Nagkatawanan pa ang dalawang bata. Para sa kanila'y tila isang paglalaro lamang ang kanilang gagawin. Kaya pinaalalahanan nito ni Eloisa. Samboy, anak. Isipin mo lagi na hindi ito paglalaro lamang. Kaya dapat seryosohin nyo ang mga gagawin nyo. Nagkakaintindihan ba tayo, anak? Alam ko po yun, Inang. Medyo pinapagaan lang po namin ang sitwasyon para hindi kami mataranta ni Chico. Oo nga po, Aling Eloisa. Pero seryoso po kami ni Samboy. Gagawin namin ng tama ang napag-usapan natin. Mabuti naman kung ganon. Ngayong malinaw na sa atin ang lahat, maghihintay na lang tayo ng tamang oras
bukas na ang huling gabi ng kadiliman. At pagkatapos nun, ay liliwanag na ang bilog na buwan. At yun na ang hinihintay na sandali ng mga aswang. Pero bago pa dumating ang pagsikat ng buwan, kailangan kumilos na tayo. Makakatulong ang kadiliman para magawa natin ang ating plano. Bahagi ng gagawing paghahanda ni Eloisa ay isinalang niya sa apoy ang isang kawali. Nilagyan yun ng isang boteng langis mula sa nyog. Iinitin niya yun at hahaluan ng mga halaman na kinatatakutan ng mga aswang. Kapag napaghalo niya na yun at napalamig na, ay ipapahid nila yun sa kanilang buong katawan. Sige na, simulan niyo nang ipahid sa inyong katawan ang niluto kong langis. Inang, madulas po ito. Oo nga po, Aling Eloisa. Para po kami maliligo nito sa langis ng nyog. Ano bang gusto niyo? Ang magtagumpay tayo o maging biktima kayo ng mga aswang? Sige, sabihin niyo. Siyempre po, ang magtagumpay po tayo, Inang. Huwag na nga tayong magreklamo, Samboy. Kung para sa kaligtasan natin tong pagpapahid ng langis ng nyog sa katawan natin. Sige na, gawin nyo na. At kami naman pagkatapos nyo. Kailangan makapaghanda na tayo. Sayang ang oras. Kumilos na ang dalawang bata. Nang matapos silang magpahid ng langis sa buong katawan, ay sumunod na sina ni Eloisa. Subalit nang magpapahid na si Rodan, ay pinigilan siya ng babae. Teka, Rodan, hindi ka kasama. Pero sabi mo, kapag ipinahid ko sa aking katawan ang langis na to, ay hindi tayo maaamoy ng mga aswang. Ganun na nga. Pero sabi ko nga sa iyo, sa naging pag-uusap natin, ay kailangan ka nila. Kukunin ka rito ng mga tauhan ni Martin. Yun ang kanilang plano. Kapag nagpahid ka ng langis, malalaman nila yon at magdududa sila. Iiwan kitang nag-iisa dito sa bahay para kunin ka ng mga alagad ni Martin. Sige, sige. Naiintindihan kita. Doblehin mo ang iyong pag-iingat, Rodan. Huwag ka mag-alala. Andito ang makapangyarihang sinturon. Hindi niya ako pababayaan. Iwasan mo munang gamitin yan. Sabi nga, ang kailangan nating mabingwit at malipol ay hindi lang ang maliliit na isda, gaya ng mga sapsap at butete. Higit ay yung mas malalaki pa, yung dambuhala. Yun ang dapat nating hulihin. Oo, alam ko ni Eloisa. Naiintindihan ko. Kaya aalis na kami at may iiwan ka rito. Dahil yun din ang naging utos nila sa akin. Iniwan na ni Eloisa si Rodan at isinama ang dalawang bata. Nagtataka ang mga ito, subalit ipinaliwanag ng babae ang dahilan. Habang naglalakad sila, ay labis ang pag-aalala ni Chico para sa kanyang papa. Aling Eloisa, okay lang po ba talaga dun si Papa? Oo, Chico. Walang masamang mangyayari sa kanya. Magtiwala ka. Saka diba, sabi niya may taglay siyang sandata laban sa mga aswang. Oo, yung sinturon niya yun, Samboy. Kaya hindi ka dapat mag-alala sa papa mo. Sige na nga, saka ipagpipray ko na lang si Papa na sana walang masamang mangyari sa kanya. Oo, tama yun. Sasamahan pa kita, Chico. Parehas tayo magdadasal. Samantala, sa lugar ng mga aswang na pinamumunuan ni Martin at Saldo, magpadala ka ng mga tao na magpapaalala kay ni Eloisa. Oo, Martin. Gagawin ko. Kailangan makuha na natin ang estrangherong yon. Uunahin natin ay ang lalaki. Dapat na siyang madala dito sa atin para sa ating pagtitipon bago pa matapos ang gabi ng kadiliman. Nag-iisa na si Rodan sa bahay ni Eloisa nang maramdaman niyang may mga yabag na dumating. Isa lang ang naisip niya. Dumating na ang mga tauhan ng pinunong aswang para kunin siya. Gagamitin siya para gawing alay sa pagtatapos ng gabi ng kadiliman. Malayang nakapasok ang mga inutusang tauhan. Teka, sino kayo? Anong kailangan nyo? Huwag ka na magtanong. Kayo ba ang inutusan ni Martin at Saldo? Sabi naman sa'yo, huwag ka na magtanong. Tumahimik ka na lang.
Hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilaang kamay ni Rodan. Isa ang naglagay ng takip sa kanyang mata at meron ding nagtali sa kanyang mga kamay. Teka, saan niyo ako dadalhin? Ang kulit mo rin ano? Sabi ko na huwag ka na magtanong eh. Nagpupumiglas si Mang Rodan, kaya nahirapan ang mga lalaki na dalhin ito. Kaya isang malakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan nito. Labis na nasaktan si Mang Rodan. Nanghina ang kanyang katawan at nawalan ng malay. Dahil nawalan na ng malay si Mang Rodan, ay malaya na nila itong nabitbit. Inilabas siya ng bahay at isinakay sa isang kariton na hinila naman ng kalabaw. Saka dinala sa lugar ni na Martin. Mula sa kalayuan ay nakita ni Loisa at dalawang bata ang ginawang pagkuha ng mga tauhan ni Martin kay Mang Rodan. Kaya walang tigil sa pag-iyak ang batang si Chico. Akala ko po ba, Aling Niloisa, walang mangyayaring masama sa papa ko. Pero bakit ganun? Kinuha po siya ng mga masasamang lalaki na yon. Tinangay po nila si papa. Oo nga po, Inang. Baka mapano po si Mang Rodan. Chico, Samboy anak, alam ni Rodan na mangyayari yon. Dahil nasabi ko yon sa kanya. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Paano po kung patayin po nila ang papa ko? Kaya nga ang gagawin natin ay ililigtas natin ang papa mo. Po, ipinahuli niyo po si papa para iligtas po natin. Bakit po ganun? Kailangan makapasok sa lugar na pagdarausan ng pagdiriwang at pag-aalay ang papa mo. Dahil naroon ang mga pinuno na dapat patayin. Ang papa mo ang siyang gagawa noon. Tapos, tayo po, Inang. Ano po gagawin natin? Tayo ang poprotekta kay Rodan. Kaya nga, pinagpahid ko kayo ng langis. Dahil hindi nila tayo maaamoy at malaya tayo makakapasok sa loob para tulungan ang papa ni Chico. Naiintindihan niyo na ba ako ngayon? Basta, kailangan po walang masamang mangyari sa papa ko. Titiyakin natin yon, Chico. Kaya nga makinig kayong maigi sa mga sasabihin ko at kung anong dapat nating gawin. Walang dapat na magkamali at walang dapat sumablay. Nang madala na si Rodan sa lugar na bulwagan para pagdadausan ng magiging seremonya sa pagtatapos ng gabi ng kadiliman, ay inihiga na nila si Rodan sa isang malapad na mesa sa gitna ng bulwagan. Nag-utos na si Martin upang lumabas na ng kani-kanilang lungga ang mga aswang. Sumunod naman ang mga inutusan. Isa-isang kinatok ang mga bahay upang lumabas na ang mga ito. Kasunod nun ay ang pagtunog ng tambuli. Hudyat na sa konting sandali ay gagawin na nila ang kanilang seremonyas. Nakapasok na rin ang grupo ni Loisa sa loob ng bulwagan. Dahil sa langis na ipinahid sa katawan ay hindi sila naaamoy ng mga aswang. Kaya nagkunwari silang kalahi din ng mga ito. Kumilos sila gaya ng mga aswang na naroon. Galingan niyo ang ginagawa niyong pagkukunwari para hindi sila magduda. Opo, Inang. Ang hirap pala magkunwaring aswang. Basta kaya mo yan, Chico. Kailangan nating galingan para sa papa mo. Oo, Samboy. Dapat nating mailigtas si papa. Napuno na ang bulwagan ng iba't ibang uri ng aswang. Samantala si Rodan na nasa gitna ng isang lamesang kahoy ay tinakpan ng isang itim na tela. Wala pa rin itong malay. Patuloy ang pagtunog ng tambuli na sinundan ng sunod-sunod na tunog ng tambol. Pahiwatig na malapit na ang pagsisimula. Ang kadiliman ay lalong namayani. Walang liwanag na makikita mula sa bulwagan. Ang nagiging tanglaw lang nila ay ang maliit na liwanag mula sa mga sulo na naroroon. Subalit hindi sapat yun upang magbigay ng tanglaw sa kanilang bulwagan. Labis na ang pag-aalala ni Loisa dahil tanaw niya na hindi gumagalaw si Rodan sa ilalim ng itim na tela. Kaya inutusan niya si Samboy. Anak,
Kailangan makalapit ka kay Rodan. Po, anong gagawin ko, Inang? Kailangan gisingin mo siya. Mukhang matindi ang ginawa sa kanya ng mga alagad ni Martin. Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Sige po, Inang. Gagawin ko po yun. Ipaamoy mo kay Rodan ang halamang ito upang magkaroon siya ng malay. Kapag nagkamalay na siya, sabihin mong maghanda na siya dahil sa maikling sandali ay magsisimula na ang seremonyas. Gagawin na siyang alay. Hindi dapat maibaon sa katawan niya ang balaraw ng kadiliman. Dahil kapag naibaon yun sa katawan niya, wala na tayong magagawa pa para iligtas siya. Naku po, sinasabi ko na nga ba eh. Mapapahamak talaga ang papa ko. Chico, akong bahala. Kaya nga pupuntahan ko ang papa mo para magising na siya at hindi magawang sakta ni Martin. Galingan mo, Samboy ah. May tiwala ako sa iyo, partner. Oo, partner. Huwag ka mag-alala. Matatapos natin ang misyon na ligtas ang papa mo. Umalis na si Samboy para sundin ang utos ng kanyang inang si Eloisa. Dahan-dahan ay lumapit si Samboy sa kinaroroonan ni Mang Rodan. Tama ang inang niya. Wala pa rin itong malay. Nagtago si Samboy sa ilalim ng mesa at ng itim na tela. Ipinaamoy ang halamang ibinigay sa kanya ng kanyang inang. Saglit pa ay nagising na nga si Mang Rodan. Sino ka? Mang Rodan, huwag po kayo maingay. Si Samboy po to. Inutusan po ako ni Inay para gisingin ka dahil magsisimula na po ang seremonya. Napahaba ba ang tulog ko? Diyos ko, salamat, ginising mo ako, Samboy. Sige po, kayo na po ang bahala. Kailangan ko na pong bumalik kina Inang. Si Chico, ang anak ko, nasan? Kasama po namin siya, pero huwag po kayo mag-alala, okay po si Chico. Kami po ni Inang ang bahala sa kanya. Huwag na huwag niyong pababayaan ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Opo, kami po ang bahala kay Chico. Yun ang huling sinabi ni Mang Rodan bago siya tuluyang iniwan ni Samboy. Subalit hindi pinayagan ni Rodan na umalis ang bata. Bakit niyo po hinawakan ang kamay ko, Mang Rodan? May ibinulong si Mang Rodan kay Samboy. Nanlaki ang mga mata ng bata sa sinabi nito. Nagdadalawang isip si Samboy sa ibig mangyari ng tatay ni Chico. Pero, Mang Rodan, Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. pero hindi po yun ang plano niyo ni Inay, di ba? Alam ko, kailangan baguhin ang plano para sa ating kaligtasan. Pangako, ako ang bahala sa'yo. Hindi kita hahayaang mapahamak. Dahil sa pakiusap ni Rodan, ay napapayag niya si Samboy. Pero gaya ng kanyang ipinangako, hindi niya pababayaan ang bata. Patuloy na lumipas ang mga oras. Sumapit na ang takdang sandali para sa gagawing seremonyas ng grupo ng mga aswang. Hindi mapakali si Eloisa dahil hindi pa bumabalik ang anak na si Samboy. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Oo nga po, Aling Niloisa. Hindi pa po bumabalik si Samboy. Ano na kaya ang nangyari doon? Malinaw naman ang biling ko kanina. Nagigisingin lamang niya si Rodan at bumalik na siya rito. Subalit, bakit hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? Muli nang tumunog ang tambuli at tambol. Mas naging maingay ang bulwagan dahil sa pagsisimula ng seremonya ng mga aswang. Umakyat na sa isang maliit na entablado ang pinuno ng mga aswang na si Martin, kasama ang kanang kamay nito na si Saldo. Ngayon na ang gabing ating pinakahihintay. Sa pagtatapos ng gabi ng kadiliman, ay iaalay natin sa dilim ang isang nilalang. Kaya salamat sa iyo, Eloisa, dahil hindi mo binibigo ang lipi ng mga aswang. Ikaw ang nagdadala ng taong magiging alay at hindi ka pa pumapalpak kailanman. Ibinigay ni Saldo kay Martin ang isang balaraw. Humalakhak pa si Martin nang hawakan niya yon. Dinilaan pa ang talim nito. Sa dugo ng estrangherong dumating dito sa ating baryo na nasa mesang yan, muling mananariwa ang ating lakas at kapangyarihan.
Kaya ihanda ang drum ng alak na haluan ng dugo ng estranghero. Pagkatapos, sama-sama tayong iinom at magsasaya. Nagsigawan at nagpalakpakan ang mga aswang na pinamumunuan ni Martin. Saldo, alisin na ang itim na telang nakatakip sa estranghero. Muling nagsigawan ang mga kampo ng dilim. Subalit nang alisin ni Saldo ang talukbong na telang itim sa nilalang na kanilang magiging alay, ay ganoon na lamang ang pagkagulat nila. Samantala, mula sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan ni Niloisa at Chico ang mga nangyayari. Parang sinakal at sinuntok ang dibdib ni Niloisa nang makita niya ang anak na si Samboy ang nakahiga sa malapad na lamesa. Wala roon si Rodan na gaya ng kanilang plano at nalalaman. Aling Niloisa, kaya pala di nakakabalik si Samboy. Siya pala yung nakahiga doon na natatakpan ng telang itim, hindi po si Papa. Anong kalokohan ito? Bakit ginawa yun ni Rodan? Samantala, napaurong naman si Martin nang makita na si Samboy ang nilalang na kanilang iaalay. Hindi siya! Hindi siya dapat nakahiga dyan, Saldo! Anong kalokohan ito? Pinagtitripan mo ba ako? Hindi, Martin. Sigurado ko na ang estranghero mismo ang inilagay doon. Pero nasaan nga? Nasaan siya? Hanapin niyo siya. Hindi maaaring hindi matuloy ang seremonyas. Hindi pwedeng hindi makainom ng alak na may dugo ng estranghero ang mga kauri natin. Narinig niyo ang utos si Martin. Kumilos kayo. Hanapin niyo ang estranghero. Tiyak nandito lang siya at hindi pa nakakaalis sa lugar na to. Magmadali kayo! Nagmamadali namang pinuntahan ni Niloisa si Samboy. Niyakap ang anak. Halika anak, lumayo tayo rito. Bilis! Agad na sumama si Samboy sa kanyang ina. Gaya ng nasabi dati pa ni Niloisa, ay hindi sila pinakikialaman ng mga aswang. Hindi sila kailanman maaaring maging biktima ng mga ito. Kaya hindi maaaring patayin si Samboy upang gawing alay. Samantala, patuloy sa paghahanap ang mga tauhang inutusan ni Saldo. Pumasok sa kanyang kubol si Martin dahil sa naudlot na seremonyas. Saka na lang siya lalabas kapag natagpuan na nila ang estrangherong magiging alay. Nakakubli naman ng mga sandaling yon si Mang Rodan upang hindi makita ng mga aswang na humahanap sa kanya. Hindi rin siya maaamoy ng mga ito dahil nakapagpahid na siya ng langis na ginawa ni Aling Niloisa. Nagtabi siya ng langis na inilagay niya sa isang maliit na boteng sisidlan. Naisip niya yun dahil alam niyang kakailanganin niya. Kaya hindi nga siya nagkamali. Nagamit niya ang itinabi niyang langis. Habang nakakubli siya, ay dinaan-daanan lamang siya ng mga aswang. Matindi ang kadiliman, kaya hindi siya basta-basta nakikita. Tinanggal niya ang suot na sinturon at ibinaba niya sa lupa. Gaya ng dapat na mangyari, tumigas na tila bakal ang sinturon na gawa sa balat ng hayop. Ngayon ay magagamit niya na ito upang harapin ang nagkalat na mga aswang. Dahil paruot parito ang mga aswang sa paghahanap kay Rodan, kaya nang makasalubong niya ay agad niyang sinugod gamit ang kanyang sandatang sinturon. Putol lang kamay at braso ng aswang na tamaan. Tagpas din ng ulo kapag tinatamaan sa leeg. Nagkagulo ang mga aswang nang malaman ang nangyari sa kanilang mga kasama. Lahat sila ay nagtulong-tulong upang sunggaban si Mang Rodan, ngunit hindi nila kaya ang lakas at bilis nito sa pakikipaglaban. Hindi lang pala sandata ang silbi nito sinturon na to. May kakaiba ring bilis at lakas na ibinigay sa katawan ko. Sa bawat sugod ng mga aswang ay tinitiyak ni Mang Rodan na gugulong ang ulo ng mga ito o di naman kaya ay putol ang bahagi ng katawan. Sige! Mga hayop kayo, mga aswang kayo! Lumapit kayo! Para matikman nyo na ang kamatayan nyo! Samantala, ang kaguluhang yun
ay nakita na ni Loisa pati na ng dalawang bata. Aling ni Loisa, si Papa ko po yun. Jack, siya po ang kalaban ng mga aswang. Tama ka, Chico. Si Mang Rodan nga. Tinupad niya ang kanyang ipinangako na hindi niya tayo pababayaan. Oo nga po, Inang. Pero hindi ko pa rin gusto ang ginawa niya kanina. Inilagay niya sa peligro ang buhay mo. Inang, kaya naman po ako pumayag dahil sabi mo nga, hindi tayo sasaktan ni Martin. Hindi nila tayo magagawang patayin, hindi ba? Kahit na, sobra pa rin ako kinabahan nang makita kita na sasaksakin na sana ni Martin. Kasi nga, Samboy, love na love ka nung nanay mo. Tama ka, Chico. Hindi ko kayang mawala sa akin si Samboy. Siya ang buhay ko. Pero, teka, hindi pwedeng wala tayong gawin. Kailangan natin tulungan si Rodan para maubos na ang mga aswang. Paano po, Aling ni Loisa? Kumuha kayo ng kahit na anong matigas na bagay. Gagamitin natin yon para labanan ng mga aswang. Pwede na kaya ang kahoy na to, Inang? May nakuha na rin po akong kahoy, Aling ni Loisa. Huwag tayo maghiwa-hiwalay. Kapag may nakita tayong aswang, pagtulong-tulungan natin. Hatawin natin ang kahoy. Ganun nga ang ginawa ng tatlo. Sa bawat aswang na kanilang makikita ay pinagtulungan nilang hambalusin. Ito ang dapat sa'yo! Ito pa! Ako naman! Ito ang dapat sa'yo! Salbahe kang aswang ka! Dapat sa mga halimaw na kagaya mo ay mamatay. Heto! Sa ganung paraan, kahit paano ay nakakatulong ang tatlo para mabawasan ang mga aswang. Samantala, patuloy sa pakikipaglaban si Rodan at marami-rami na rin ang kanyang napapatay. Nakarating yun kay Martin. Galit na galit sa kanyang nalaman. Hindi! Hindi maaari! Hindi maaari ito! Hindi pwedeng malipol ang lahi namin! Pero, kanina pa niya inuubos ang estrangherong yon. Umanda ka! Umanda ka, Saldo! Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang pangyayari ito! Anong gagawin natin, Martin? Tayo ang haharap sa estrangherong yon. Siya ang dapat mamatay, hindi ang mga kauri natin! Lumabas na ng kanyang kubol si Martin at nakita niya na marami sa kanyang mga kauri ang nakahandusay at wala ng buhay. Napakalakas ng loob mong guluhin ang aming seremonyas! Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mong ito! O ano? Nagulat ko ba kayo? Dahil ang estrangherong gagawin yung alay sana ay siya palang lilipol sa inyo. Huwag kang hambog. Akala mo ba tapos ka na? Hindi. Nagkakamali ka. Sige, lumapit ka para makita mo kung anong hinahanap mong demonyo ka. Pagkatapos nun, inihanda ni Rodan ang sandatang hawak niya. Isang maling kilos lang ni Martin ay tiyak na may paglalagyan ito, kaya matatapos na ang katakawan ng pinuno ng mga aswang. Subalit bago pa sumugod si Martin, ay nakita niya ang biglang pagbabagong anyo ng kanang kamay ni Martin na si Saldo. Naging nakakatakot na halimaw ito, isang aswang at handang lapain si Rodan. Sige, Saldo! Bigyan mo ng leksyon ng pangahas na estrangherong yan! Patayin mo siya! Lapain mo hanggang sa gusto mo! Akala mo yata matatakot mo ko? Kahit ano pang itsura mo, hindi tatayo ang balahibo ko sa'yo. Tikman mo ang kapangyarihan ng sinturon ko! Pinaikot-ikot ni Mang Rodan sa ere ang hawak na sinturon. Saka ito inihataw sa aswang na si Mang Saldo. Tinamaan ang katawan ng aswang. Umigik ito at napasigaw dahil sa sakit. Kaya naman, sinamantala yon ni Rodan. Agad niyang sinundan ang ginawa niyang paghataw sa aswang. Paulit-ulit yon hanggang natadtad ng taga at sugat ang aswang na umatake. Kaya nanghina ito at tuluyan nang bumagsak sa lupa. Kitang-kita ng pinuno ng mga aswang na si Martin ang nangyari
sa kasama niyang si Saldo. Napaurong ito at naramdaman niyang hindi pangkaraniwan ang lakas ng estrangherong nasa harap niya. O ano? Wala ka ng kawala ngayon, Martin. Ikaw na ang susunod. Nabubulagta sa lupa. Subalit pilit na nagpakita ng tapang si Martin. Hindi pa rin ito sumuko sa harap ni Rodan. Ungas! Anong bubulagtaan sinasabi mo? Hindi mangyayari yon, Gunggong. Dahil hindi mo pa lubos na kilala kung sino ang kaharap mo. Wala akong pakialam kung di pa kita ganap na kilala. Ang tanging alam ko lang, kailangan ka nang mawala para matapos ng kademonyohan mo at makaligtas na rin sa kamay mo sila ni Loisa. Ayun sa'yo na ang mag-ina kung yun ang gusto mo. Tutal, napakinabangan na namin siya. Tinugod ni Mang Rodan si Martin. Subalit sa pagsugod niyang yon ay kitang-kita niya ang pagbabago ng anyo ng pinuno ng mga aswang. Naging isang dambuhalang buhaya ito na halos sumabog sa laki ang tiyan. Anak ng, anong klaseng halimaw ito? Isang aswang na naging dambuhalang buhaya? Humahampas pa ang malaki at mahabang buntot ng dambuhalang buhaya. Ginagamit niya yun upang atakihin si Mang Rodan. Subalit mabilis ito at agad na nakakaiwas. Nagwala ang dambuhalang buhaya. Ang bawat madaanan ay winawasak gamit ang kanyang bibig na may malalaki at matatalas na pangil. Dapat akong mag-ingat sa buhayang to. Pero hindi ko siya katatakutan. Kaya't tumitsyempo si Mang Rodan kung paano niya aatakihin ang dambuhalang buhayang aswang. Inihanda niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang gamit na sandata. Pinagmamasdan niyang mabuti ang bawat kilos nito kung paano niya ito susugurin at papatayin. Matalas ang tingin ng buhaya sa kanya. Pinag-aaralan din ng buhaya ang bawat kilos ng estranghero. Samantala, kanina pa nakamasid sa kanila sina ni Loisa at ang dalawang bata. Pigil ang hininga ng mga ito dahil natatakot din sila sa posibleng mangyari kay Mang Rodan. Nag-iisip si Loisa kung paano niya matutulungan ang lalaki. Kaya kinausap niya ang dalawang bata. Makinig kayong mabuti. Kailangan natin tulungan si Rodan para madaig niya ang dambuhalang buhaya. Po, paano po, Inang? Ano pong gagawin natin, Aling ni Loisa? Lilikha tayo ng ingay para sirain ang atensyon ng buhaya. Hahagisan natin siya ng kahit na ano para mabulabog siya. Sa ganung paraan ay makakakilos si Rodan. Makakagawa siya ng paraan upang dumiskarte at makakuha ng tiyempo. Ganun na nga ang ginawa ng mga ito. Nag-ingay at naghagis ng iba't ibang matitigas na bagay papunta sa dambuhalang buhaya. Dahil sa ginawa ni Loisa ay nataranta ang dambuhalang buhaya. Nabaling ang atensyon niya sa ingay na ginagawa ni Loisa. Kaya naman, sinamantala ni Mang Rodan ang sandaling yon upang atakihin ang dambuhalang buhayang si Martin. Pinuntirya nito ang malalaking mata ng buhaya. Tinusok niya yon gamit ang kanyang hawak na sandatang sinturon. Buong lakas niyang ibinaon sa mata ng buhaya. Tumalsik pa ang masaganang dugo mula sa mata ng halimaw. Hayop ka! Demonyo ka! Tignan ko lang kung may magagawa ka pa. Ngayon bubulagin na kita. Ngayon naman, ang isa mo namang mata, ang bubulagin ko. Nagwala ang buhaya. Pumipilig-pilig ito, kaya tumalsik si Rodan ng tamaan ng ulo ng buhaya. Subalit agad naman itong nakabangon. Hinugot niya sa mata ng buhaya ang ibinaong sandata. Nagpaikot-ikot ang buhaya. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi na ito makakita pa, kaya wala na sa tamang direksyon ang pinupuntahan nito.
Habang nagpapaikot-ikot ang buhaya, ay muling humanap ng tiyempo si Mang Rodan. Alam niyang hindi niya kakayaning patayin ito kung itatarak niya ang kanyang sandata sa likod ng buhaya. Masyadong makapal ang balat nito, kaya dapat niyang maitarak ang sandata sa gawing tiyan. Kaya habang nagwawala ang buhaya, ay lumapit si Mang Rodan. Tila nagpapatintero dahil sa bilis ng galaw ng buhaya at maaaring tamaan siya ng buntot. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ang lalaki, nakatsyempo siya dahil pansamantalang hindi gumalaw ang dambuhalang buhaya. Kaya buong puwersa niyang ibinaon ang armas sa tiyan nito. Pagkabao nun ay iginalaw-galaw niya ang sandata na tila hinahalukay ang tiyan ng halimaw hanggang makalika ng malaking sugat sa tiyan. Mula sa malaking buta sa tiyan ay umagos ang masagana at malansang dugo ng buhaya. Dahil sa pangyayaring yon ay nanahimik ito na tila ba nakaramdam ng panghihina. Maya-maya pa ay tuluyan na itong tumahimik. Ganap ng pumayapa ang buhaya. Patay na ito. Wala ng buhay ang pinuno ng mga aswang na naging buhaya na si Martin. Nang makita naman ni Loisa na ligtas na sila, ay masaya silang lumapit kay Mang Rodan. Napakahusay mo, Rodan. Nagawa mo. Napatay mo ang mga aswang. Pati na ang pinuno nilang si Martin. Wala na rin. Malaya na ang baryong ito. Ang galing niyo po, Mang Rodan. Para po kayo superhero. Siyempre, papa ko yan eh. Magaling talaga at matapang. Kung ano man yung nagawa ko, dahil na rin yun sa tulong nyo. Maging sa tulong ng mahiwagang sinturon na ito. Ang galing naman ng sinturon mo, Mang Rodan. Pwede siyang gawing parang espada. Parang sandata talaga ng mga superhero. Dahil wala ng panganib, kaya bumalik na sa dati ang sinturon at isinuot na yon ni Mang Rodan. Wala nang kinakatakutan nyo ni Loisa. Ligtas na kayo ni Samboy. Salamat, Rodan. Magkakaroon na rin kami ng kalayaan at makakaalis na sa lugar na ito. Ayaw na naming manirahan sa isinumpang lugar na ito. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Sa pag-alis namin dito, ay kasama kayo ni Loisa. Tutulungan ko kayo magsimulang muli. Siya nga pala, hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi kung bakit hindi kayo maaaring saktan at patayin ng mga aswang. Pati na ng pinuno nila na si Martin. Ano bang meron sa inyo ni Loisa? Dahil kapatid ko si Martin, kadugo ko siya at hindi niya maaaring dungisan ng dugo namin ni Samboy ang kanyang mga kamay. Nasira ang relasyon namin magkapatid nang piliin niyang maging aswang sa kagustuhang maging pinuno at gamitin ang mga aswang na yon sa kanyang sariling kapakinabangan. Pero sa sinapit niya ngayon, wala akong pinanghihinayangan dahil siya ang pumili ng kanyang ikakapahamak. Tama lang na pagbayaran niya ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan at kademonyohan. Sa buhay natin, tayo ang pumipili ng buhay at magiging kapalaran. Subalit huwag nating hayaan na kainin tayo ng pagiging gahaman at kasakiman. Piliin pa rin natin ang tama at lumayo sa kasamaan na magdadala sa atin sa kapahamakan.